Sa hilagang bahagi ng Leyte ay meron ako napuntahang isang lawa. Isang lawa na nakakamangha, hindi lang tungkol sa pisikal na katangian nito, kundi nakakamangha dahil sa napakaraming nakatagong kwento. Tara at samahan nyo ako sa tinatawag nilang Osmeña Dam. Tayo ay sasakay sa habal-habal dahil sobrang hirap daw ng daan papunta doon sa lawa. Kaya kasama natin si Carlo na magsisilbing driver ng habal-habal at si Tata Lito na lokal sa lugar na malapit sa lawa kaya kabisado niya ang pasikot-sikot. Magsisimula ang ating biyahe dito sa bayan ng Kalubian sa Barangay Dalumpines. Dadaan din sa Barangay Hubay at Palog. At magsisimula na ang napakahirap na daan. Hindi pa sementado kaya madaraanan ng lubak at putik. Hanggang sa makarating sa liblib na barangay sa Kalubian, ang Barangay Kasiongan. At taga rito ang isa nating kasama ngayon na si Tatay Lito. Kasi maabot ng taguan. Kulibang limang. Pagkatalo na ako. Kung may naduwa, hindi rin alam lagi. Mula Barangay Kasiongan ay nagpatuloy muli ang aming biyahe papunta sa sinasabing Osmeña Dam. Masukal na daan, maputik at lubak muli ang tumambad sa amin. May daang grabe kung magpakaba dahil kipot at lusong pa. Hanggang sa bumungad na nga itong punong nakatumba. Ambak day. Ambak. Hindi naman tamang. Yan guys, at papunta kami sa dam pero bumaba muna kami sapagkat tignan nyo mo kung gaano kadelikado yung daan at meron pa dito natumba na puno. Sobrang dulas. Grabe. Ayun, at ito yung natumbang puno. Mugoro mo. At sa unahan na may sobrang putik na kaya bumaba ulit pansamantala. Yeah, binatabang eh. Okay. Ayaw. Ako mo. Yan guys, at di pa
kami nakarating sa dam, bumaba muna ulit kami dahil sobrang hirap ng daan. Ultimo motor, nahirapan. Kaya bumaba muna kami at ito maglalakad papunta doon. Nagpatuloy pa rin ang aming biyahe sa masukal na mga daan, kaya't kinakailangan talaga na may kasama kang lokal at magaling sa habal-habal. Makalipas ang halos isang oras ay narating namin ang tinatawag nilang Osmeña Dam. Narito ang ilang mga kwento tungkol sa lawa na ito. Ang mga mababanggit ko ngayon ay batay lamang sa mga kwento at sabi-sabi ng mga lokal o taga rito sa lugar. Wala itong pangunahing batayan. Una, ito lamang ay isang anyong lupa at walang ganitong lawa. Nabuo lamang daw itong lawa sa ginawang paghuhukay ng ginto sa lugar. At noong natapos na ang pagmimina, iniwan na lamang nakatiwangwang ang malaking hukay hanggang sa napuno ng tubig. Ikalawa, ayon sa kwento na magsimula ang paghukay sa lugar na ito bandang early 90s, sinabi sa mga taga rito na gagawin daw airport ang lugar, ngunit pagmimina pala ang pakay. Sobrang liblib ng kinaroroonan ng lawa na ito, kaya may mga sabi-sabi pa na mayroon daw nakitang malaking sawa rito. Sa kabila ng mga kwento at kabi-kabilang istorya, mapagmamasdan ang ganda ng lugar at ang hiwaga ng kalikasan. At ang lawa na nabuo ay nagsilbing patubig sa mga magsasaka na malapit rito. Ang Osmeña Dam na ito ay hindi natin makikita sa Google Map o mahahanap sa internet at tanging ilang mga lokal lamang sa bayan ng Kalubian at San Isidro Leyte ang may alam sa natatagong kwento sa lawa na ito. Kaya kung gusto mo pa ng maraming adventure, huwag kalimutang i-like ang video na ito at i-share. Huwag din kalimutang mag-subscribe sa YouTube at mag-follow sa Facebook page ni Inyongan. Hanggang sa muli, paalam!